Pag-usapan pa natin ang pagliit ng itlog dahil sa mainit na panahon kasama si Mobile Journal Ivan Taringke. Liitlog na ang tawag dyan kung maliit yung itlog. Ano? Mayroon ka bang kakilala na poultry owner na apektado yung kanyang mga alaga? Paps, sa ngayon, wala pa naman. Dahil nga, itong mga poultry persons ito, yung mga nagpa-farm talaga ng eggs, pinaghahandaan kasi nila talaga to. So, in weeks and months in advance, talagang kinokondisyon na nila yung kanilang mga, yung mga kanilang hen, para nga, kahit paano, continuous yung kanilang pagningitlog na maayos and yung production ng eggs dahil nga, Paps, ayon nga sa ating expert, pag mainit daw talaga yung panahon, yung sizes daw talaga ng itlog, lumiliit, mas luminipis yung shell dahil nga pumapasok na sila sa survival mode at nagko-conserve sila ng energy, Pops. May mga natatanggap ba silang mga reklamo na napakaliit naman ng kanilang nabibiling itlog? Pops J, sa ngayon may mga nagtataka bakit lumiliit yung itlog. So, kayo nga, yun yung clarification. Nung pag mainit yung panahon, apektado, nasi-stress yung mga manok and yun nga yung byproduct nung stress na iyon, mas maliliit na itlog. So, ayon do sa ating mga expert, wag na magulat kung may mga itlog tayong dating medium size, nagiging small size Small na lamang. So, yun yung nagiging talagang kino-correct nila na may times kasi na maliliit talaga yung itlog na inilalabas ng isang produce, Pops. Kapag mainit ang panahon, ay stress din baka mo ang mga manok, kaya lumiliit ang mga itlog na inilalabas nila. Pero mukhang may sistema na ang mga producers sa problema ng tag-init. Ano ito? Every summer, ini-expect na nila yan? Tama ka dyan, Pops. Every summer, ini-expect na nila yan. So, yun nga, binabago nila yung feeds nung mga manok. Naglalagay sila ng extra calcium. Kasi, Pops, itong calcium na to, nagpapadagdag to dun sa thickness nung shell. Plus, Pops Z, yun nga, diskarte nga nung iba, madaling araw, nagpapakain, hating gabi, nagpapakain, mas cooler temperature, mas na-absorb, mas marami nakakain yung mga manok. Pops, plus ngayon din, Pops, yung iba nagbabawas ng dami ng manok doon sa isang pen. And naglalagay din sila ng mga ventilation, Pops, gaya ng mga industrial fan para mas maganda yung ikot ng hangin sa loob, Pops. Yung iba nga, air condition pa yung malalaking poultry. Dahil nag-a-adjust ang producer sa pangangailangan ng mga inahing manok, meron din bang epekto ito sa presyo sa merkado? Sa ngayon, Pops J, wala naman dahil mas malaking epekto daw talaga kasi yung supply and demand. So, pero ngayong summer kasi, mas konti daw yung mga estudyante pumapasok sa school. So, basically, mas kumukonti yung bumibili ng itlog. So, mas malaki pa rin daw yung epekto ng supply and demand kaysa dito sa sizes ng itlog. So, wag muna daw mabahala dahil yun nga, wala sa sizes. Plus, Pops J, etong mga size kasi ng itlog, yung mga pag binibenta dito sa Pilipinas, tayo lang daw yung nagbebenta ng itlog based on size. Small, medium, large. Small, medium, large na Pops Day. Tayo lang daw yan. Pero sa outside the country, usually, ang bentahan daw niyan is per gram. So, may mga factors na gano'n, Pops Day. Sa palengke, pwedeng mamili ng size ng itlog na bibilhin. Magkano na ba ngayon ang diferensya sa presyo ng maliit sa jumbo? Ngayon, Pops J, may mga nakikita kasi tayo nasa 260 na yung isang tray ng mga itlog. So, medyo may kamahalan na rin. And usually, pag iba, tinatanong mo, bibili ka ng tingin sa tindahan, nasa 6 to 8 or 10 pesos na ang isang pirasong itlog pag bumili ka sa mga sari-sari store and yung mga tingin-tingin, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Taringke.